So yun, good day, hello mga idol, welcome back to my channel. So may gagawin ngayon tayong Platinum K-Box 2. So under may warranty sticker pa, so hindi pa siya nabubuksan. So tayo unang bubukas, first time bubuksan to. So bago ang lahat mga idol, share na rin natin tong Platinum Reyna 3C. So ayan yung video. Sakit ng Platinum Reyna 3C, laging no dis. So marami na rin gumagawa na to. So tignan natin, yan, nag-hello na siya. Check natin kung iikot na ba yung CD. So yun, tuloy-tuloy na yung umikot. So makakabasa na yan. So yan ang remedyo natin. May resistor tayong nilagay dyan sa kanyang regulator. Regulator na 3.3. Ginampera natin ng 100 ohms resistor dito sa may kanyang L12. Yan, yung L12. So tuloy-tuloy na umikot at nag-read na rin siya, no? 000 na nakalagay. Kanina no dis. So hanggang 3 ikot nagno-no dis na siya. So balik tayo dito sa Platinum K-Box 2. So share na rin natin tong ibang ginagawa natin. So yon, galing ibang technician. So hindi natin alam kung technician talaga kasi nag-iikot-ikot lang daw. Tuner ang gustong palitan at sinisingle siyang 600. So hindi niya daw pinagawa kasi yung dalawang pamangkin niya hindi rin nagawa, kaya hindi niya na pinagawa yung TV niya. So ito lang pala ang sira, yung heater at yung 180 na wire putol. So yun lang problema. So check natin, try natin saksak. Hindi ko pa siya nasasara kasi papalitan ko pa ng wire. Iayusin pa natin, pero okay na siya, may picture na. So wait natin. So yan, may blue screen na siya. Okay na yung TV. So may mancha lang sa gilid kasi hindi pa nakakabit yung degaussing coil. Ito, yung wire na to. So balik tayo dito. At ito pang isang amplifier, overall yan. So payag naman yung customer na kahit kailan matapos. So hindi naman nagmamadali ito, kaya ginagawa ko lang to kapag wala na gaanong gawa. So ito pa lang nagagawa natin. So pinalitan ko na lahat ng pyesa na kinakalawang. So kinakalawang yung mga pyesa niya at hinugasan na rin natin yung board. So hindi na talaga matanggal yung dumi kahit anong hugas natin. So yan, napalitan na natin yung ibang resistor. So marami pang kulang. Halos tinanggal natin lahat, no? So ito yung mga pyesa niyang kinalawang. Yan, mga putol na yung ibang paa ng transistor. So yun, pasensya na may customer. So balik tayo dito sa gagawin nating Platinum K-Box 2. So buksan natin mga idol, unang bukas niya. So tayo unang gagawa. So papakita ko muna yung trouble para may idea kayo. So saksak natin mga idol. Nakasaksak na. On natin. So kung mapapansin nyo, wala siyang power, no? Pero umiilaw yung kanyang indicator. So patayin natin yung flash ng camera. So yan, umiilaw yung power ng indicator. Yan, no? Umiilaw pero walang display. Wala siyang display. So hindi mo alam kung may power o wala, no? Pero yung sa indicator ng power switch, umiilaw naman. So buksan natin. So unang bukas niya, oh. So cut ko muna yung video. So ito na mga idol, natanggal na natin yung takip. Magbo-voltage check tayo kasi nga wala tong power. So saksak natin. So yan, naka-on na siya. Wala siyang indicator, tapos hindi rin umiikot yung kanyang CD. So voltage check tayo sa kanyang power supply muna. Ihang muna natin tong, so kahit wag na natin pala ihang, tingnan natin kung may supply. Lagay lang natin to sa ground. Then voltage check tayo kung present yung 12 volts. So yan, mayroon siyang 11. So check natin yung negative supply naman. Negative supply. So meron din negative 11. Check natin yung 5 volts. So yan, meron din, may 5 volts din siya.
So tingnan natin sa mainboard kung nakarating ba yung supply sa mainboard. Lapit lang natin yung tester para makita nyo. Tingnan natin to. So meron siyang negative 11 dito sa una. Sa pangalawa ground to, 0. Sa pangatlo 12 volts, 11 volts. So meron naman, oh. So sa pang-apat, ayan yung 5 volts, ay ground pa rin. Ito ang pang-5 ang 5 volts. So meron naman, kompleto yung supply, nakarating naman sa mainboard. So next step natin, dahil may supply naman, nasa mainboard yung kanyang problema, no? So check natin tong mga ito. Tingnan natin kung may pumasok dito na 11. So yan, meron siyang 11, negative 11 sa pin number 4. So check natin yung tatlo na yan kung meron lahat. Ito. So meron din. So ito pang isa sa pin number 4. Uy. So yan. May negative 11 naman, oh. Kompleto. So yung 5 volts niya nandito sa isang IC na to. Itong nakahiwalay. Sukatan natin kung may 5 volts. Wait lang, hindi yata nakadikit. So yan, meron. May 5 volts naman siya dito. So check naman natin yung kanyang 12 volts, no, or 11 volts. Pin number 5 naman tayo dito. Naman natin. Pin number 5. Yan, may 11 volts. So yung isa naman, ingat lang, baka dumulas yung inyong test probe. Wait lang, hindi ata nakakonect. So yan, meron naman. Isa pa. So yan, meron naman. So kompleto yung supply dito. Punta tayo sa memory. Kung may 3 volts. 1.1. So parang mababa. So mababa yung supply ng memory, mga idol, no? Yan, no, 1.1 lang. So ang gawin natin, tanggalin muna natin yung board. Cut ko muna yung video. Check muna natin lahat, tapos sasabihin natin mamaya kapag nahuli na natin yung mismong dahilan kung bakit siya mababa. So nandito yung problema. So walang display, hindi rin umikot yung CD natin or yung bala. So tingnan natin, saksak natin ulit. So wala, oh, hindi umiikot. So baklasin muna natin yung mainboard. So bago pala natin baklasin, mga idol, check muna natin yung dito, yung capacitor. Nakalimutan ko i-check itong positive ng capacitor. So wala pala nakasaksak. Saksak natin. Then sukatan natin. Dapat may 3.3. So yan, 1.1 lang yung nasusukat natin dito. So dito naman 1.1 dapat to. 0.4. Tapos dito ay 3.3 sa capacitor na to, yung positive. Pero 1.1 lang rin. So baklasin na natin bakit mababa. So ito na, mga idol, natanggal na natin yung tornilyo. Ang gagawin natin, mga idol, magre-resistance check tayo, no? I-check natin yung mga shorted kasi walang supply yung isa. Tapos yung isa naman 1.1 lang imbes na 3.3. So nag-drop yung 3.3 natin ng 1.1. So i-check natin dito yung kanyang diode, no? Ayun, no? Yung dalawa sa gilid. I-check natin. So ito sila. Yung dalawa na yan, ayan. Check natin. So yan, mga idol, tinanggal natin yung dalawang diode. Tinest ko na rin. Good naman. Ito. So yan, mga idol, tinanggal natin yung mismong board para ma-troubleshoot natin ng ayos. So nilabas na natin siya sa kanyang frame. So tignan natin. Troubleshoot muna tayo. So ito na, mga idol, naibalik na natin. So tinest natin to. Good naman yung dalawang diode. So in actual replace na lang natin, no, kasi marami na ako na-encounter na ganito na walang display to. Pero yung diode na yon good lagi.
pag ina-actual replace natin yun, gumagana yung unit. So kasi wala namang ibang sira. So ito, papakita ko yung likod. Ayan yung dalawang diode. Ayan. So yung S8550 chinek ko, good naman, kaya binalik ko na. So ayan lang chinek natin, wala na tayong ibang hininang dyan. Itong tatlo lang na to, ito, tapos yung dalawang diode. Ayan kasi magsusupply, no. So ayan, ayan yung 3.3 natin, no. 3.3 volts, wala kaninang 3.3, di ba? So good naman to, kaya binalik ko. Pero yung dalawang diode good rin, kaya in-actual replace na lang natin, kasi yan ang kadalasang sira dito sa K-Box 2. Kahit good yun, in-actual replace ko, no. Sa tester good siya. Sakit yan ng K-Box 2, yung dalawang diode dito, laging walang display. So try nating isaksak. So ito pala ang pinalit natin, no. Ang value ng diode 1N4001, pero ang ipinalit ko itong 1N4007. So dalawa yon. Check natin kung magkaka-power ba. Diyan, nagkaroon siya ng display. Ayan, umikot na yung CD natin. So kanina ayaw umikot. So ang kwento kasi na to, nagbe-video okay sila, bigla na lang daw namatay. So kahit i-resolder mo yung diode na yun mga idol, no, hindi yan gagana. So yan, no, nag-read na siya. So magta-type na tayo ng number 1. So wait lang natin, yan, meron na. 1, 2, 3. Then play. Yan, play. Yun. So kahit i-resolder mo yung dalawang diode na yun mga idol, hindi yan gagana, no. Kasi na-testing ko na yan dati. Na-resolder ko lang, hindi gumana. So yung nagpalit ako, gumagana talaga siya kapag nagpalit ka kahit good to. So pwede ko na isara tong unit na to mga idol, gumagana na siya. Ayan na. So sukatan pala natin muna yung kanyang supply kanina na wala. Kung mayroon ba talaga ang 3.3 doon. Kasi kung may experience na kayo na to, alam nyo na yung supply yan banda. Lagay lang natin to sa ground. Ayan. Tapos ito yung tatlong capacitor. So yun, meron na siyang 3.2. So ito yung 3.3 natin, yung nasa unahan. Kung hindi nyo kabisado tong sa memory, so pwede kayo dito mag-test sa may pinakaunahan na pin. So yan, meron na siya 3.2. Yan. So ayan yun mga idol, no? Tapos dito ay 1.1 dapat. So yan, meron siyang 1.2. Yan, yung positive ng capacitor, Tapos dito yung 3.3. Dito 1.1. Tapos yung isang capacitor dito sa ito, 3.3 rin yan. Positive. Yan. Yan, 3.3. So kompleto na yung supply, no? So kanina mababa yung supply. Dahil yun dito, kahit ayos yan, actual replace nyo na lang mga idol at magkaka-display na yan at gagana na rin yan. So hanggang dito na lang mga idol. Hindi ko na ipapakita yung pagsara na to dahil ang problema lang naman na to, no display. Stop natin. Ayan, nag-stop rin. So gumagana na talaga siya. Hanggang dito na lang mga idol. Kung bago ka lang sa aking channel, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga new videos.